hard for me to not see my daughter. Paninindigan ko, anak-anakan ko si Derek Ramsey, ipinagmamalaki ko anak-anakan at nanay-nanayan niya ako. Pero hindi naman pwedeng ang asawa mahiga na lang maghapon. Ellen Adarna, ginagatasan umano si Derek Ramsey sa pagsplok na kulang ang 50,000 piso na sustento. Kung hindi raw totoo na hinuhut-hutan ni Ellen si Derek, bakit raw 10,000 piso lang ang hiningi ng aktres kay John Lloyd? Masyado raw maliit kumpara sa 50,000 piso na mula kay Derek, na ayon pa kay Ellen ay kulang pa raw ito. Nagugat ang usaping ito nang binulgar ni Ellen na hindi pala nagsusustento si Derek simula Oktubre noong nakaraang taon. Ngayong Pebrero lang nagbigay si Derek ng credit card na may credit limit na 50,000 piso. Ayon kay Ellen, pamilya niya ang nagudyok na magbigay siya ng ultimatum kay Derek na kung hindi siya magbibigay ng sustento, ay hindi niya makikita ang bata. Na hindi porket kaya niyang palakihin ang bata mag-isa, ay sasanayin na lang raw niya ang tatay na hindi magbigay. Ang hilig pa naman raw mag-flaunt ni Derek sa kanyang mamahaling gamit at sasakyan, pero sa sariling anak wala naman pala raw ambag. Ayaw na raw sana ni Ellen na magsalita tungkol kay Derek. Pero dahil sa naratibo ni Christy Fermin na good provider di umano ang aktor, ay napilitan raw siyang magsalita at sabihin ang katotohanan. Tuloy kinuwestiyon ng mga netizens kung tunay ngang bilyonaryo si Derek. Tama lang ba ang naging sustento ni Derek? Magkano ba talaga ang nagagastos sa pagpapalaki ng isang bata? Yan ang mga naging usap-usapan ngayon, kung ginagatasan nga ba ni Ellen si Derek, o masyado namang kuripot ang aktor at tama lang na magreklamo si Ellen. Ilang netizens ang kinuwestiyon na bakit hindi nagreklamo si Ellen sa sustento ni John Lloyd na 10,000 piso. Sinagot naman niya ito sa kanyang Instagram na sponsored ang lahat ng needs nila ni Elias sa Cebu kaya konti lang ang hinihingi niya kay John Lloyd. Wala din siyang masama na masabi sa aktor, dahil kusa itong gumagawa ng paraan. Hindi na kailangan pagsabihan, di gaya raw ng kanyang asawa. Naging diskusyon naman ito ng mga netizens, hindi raw patas ang pakikitungo ni Ellen sa mga ama ng bata. Ano ba raw ang pagkakaiba sa pagpapalaki kay Elias at Lily, na ang laki masyado ng hinihingi ni Ellen? Nabanggit ni Ellen na kalahati lang ang 50,000 sa total amount na nilista niya sa mga gastusin ni Lily. Kasama na raw dito ang sweldo ng yaya. Tinaasan naman ito ng kilay ng ibang netizens. Sobra raw masyado ang hinihingi ni Ellen. Magkano lang naman raw ang gatas at diapers ng bata? Sinagot naman ito ng mga nakaka-relate sa pagiging isang ina, at lalo na sa pagiging single mother ni Ellen. Anila, mahal ang gatas ng bata. Kung hindi raw titipirin ang bata, aabot talaga sa higit 10,000 ang gatas pa lang at diapers. Meron pang mga vaccines, sweldo sa yaya, at syempre, asawa pa rin siya ni Derek. Ito raw ang kaibahan sa kanila ni John Lloyd. May habol pa rin daw si Ellen sa pera ni Derek, dahil hindi pa sila legally separated. Kaya hindi raw tama na tawaging hinuhut-hutan niya si Derek, dahil karapatan di umano raw niya ito. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. Tapos higa ka sa kama. Ayan na. Wow! Nagbigay naman ng pahayag si Derek sa ABS-CBN. Tinanong ang aktor kung ano ang masasabi niya tungkol sa mga binulgar ni Ellen. Ayon kay Derek ay ayaw na niyang magbigay ng pahayag dahil at peace na raw siya ngayon. Binanggit din ng aktor kung gaano ka-generous si Ellen bilang nanay. Hindi niya ipinagkakait kay Derek na makita si Lily. Nakakasama raw niya ang bata halos araw-araw. Lily, I was with her this morning. He was with me all morning until 2 and then took off, right? It's difficult, but we find ways. Ask permission from Helen if I can see my daughter. And she's very generous naman with the time she gives me or the opportunity she gives me to see my daughter. I was with her yesterday, I was with her this morning. Hopefully, I'll be with her again tomorrow. Din ang dating panayam ng mag-asawa kay Morley Alino kung bakit raw hindi nagluluto si Ellen at hindi niya pinagluluto si Derek. Sagot naman ni Ellen ay napakamahal raw ng kitchen ng aktor. Nasa 15 hanggang 20 milyong piso ang halaga nito. Ayaw ni Ellen na magluto dahil paano na lang raw kung makasira siya, ang mahal pa naman raw nito.
Para naman maintindihan nila ako kung bakit ayaw kong magluto niya. 15 million. No. Okay, 20? Diba? No. Well, you're crazy. She's crazy. Ang mahal-mahal Oh, ng diba? kitchen So, pala. kaya, ikaw gusto mo magluto yan. Now, I ask you. Hindi. Kaya ng kotse. Gusto mo magluto? Sa mga intrigang lumalabas, sa presensya ng nanay ni Derek sa buhay nilang mag-asawa. Na mama ni Derek ang nagpo-provide ng groceries nila, ay maraming netizens ang nakapuna. Normal naman raw sa Filipino families na andyan pa rin ang gabay ng mga magulang, pero sa sitwasyon nila mag-asawa, na mako-consider raw sana na high-profile celebrity couple, ay humaasa pala raw si Derek sa mama niya. Dapat si Ellen na raw sana ang reyna ng tahanan. Wala naman raw siguro masamang intensyon ang mama ni Derek, pero ayon sa mga netizens, dapat raw hindi na pinapairal ni Derek ang pagiging mama's boy niya. Kasalukuyan ay may trinatrabahong proyekto si Derek Ramsey. Baka raw ang pag-iingay muli ng aktor, ay para maging relevant uli. Pero tila nag-backfire ito, at baka ikasisira pa raw ng intriga ang comeback niya sa showbiz. Nag-react naman si Christy Fermin sa tawag sa kanya ni Ellen na gumagawa ng dirty works at smear campaign sa kanya. Anya, totoo naman na bahay ni Derek ang tinirhan ni Ellen noong pinabarangay niya ang aktor. Dagdag ng batikang kolumnista na sino ba ang nagbabayad sa mga utilities. Di ba si Derek? Ano naman ang gusto mo? Puro si Derek. Hindi naman pwedeng mahiga na lang maghapon ang misis. Marami ang pumalag sa naging pahayag ni Christy. Paano raw niya masabi na kilalang kilala niya ang aktor na hindi naman sila naging mag-asawa, at hindi sila nagkakasama 24 na oras? Iba raw ang sinabi ni Christy sa nauna niyang statement. Ang tinutukoy raw niya ay ang nilipatang bahay ni Ellen sa kasalukuyan, hindi raw ang tinirhan nila noong kinasal sila ng aktor. Yan. Ellen, ang sabi mo, dapat ay binabawalan ako. Ang tawag mo pa nga sa akin, di ba? Ako daw ang gumagawa ng dirty works. Ako daw ang inuutusan. At ang iba pa, ni Derek Ramsey, para siya siraan. Wala ba naman akong sariling pag-iisip, Ellen Adarna, para sumunod sa kung anong ididikta sa akin ng tao? Ang tanging puhunan sa akin ng nakahiwalay mong asawa, ang kanyang kredibilidad. Kilalang kilala ko si Derek Ramsey mula nung pumasok siya sa pag-aartista. Bago pa kayo nagkakilala, kilalang kilala ko na ang ama ni Lily. Patawad sa'yo kung yun ang naging puhunan ko. Hindi niya ako tinuturuan ng kung ano ang gagawin at isasagot sa mga birada mo. Sinabi ko raw kasi binigyan siya ng bahay, binibigyan siya ng sustento. Yung bahay, saan ka ba nakatira nung maghiwalay kayo? Di ba bahay yun ni Derek Ramsey? Naturing ang bahay ni Derek na ipinatayo niya bago pa kayo nagkakilala. Pero yung may-ari ng bahay ay wala. Dahil nag-file ka ng TRO sa barangay na hindi siya maaaring makalapit sa iyo at kay Lily. Oh, siyang may-ari nun, di ba bahay niya yon? Yun ang ibig kong sabihin. Sino ba nagbabayad ng mga utilities nung nandun kayo? Ikaw ba? Di ba si Derek naman lahat? Sa ngayon ay wala pang sagot si Ellen. Anong say nyo rito? Comment down below. Yeah, I don't want to comment about any of that noise online. For me, my focus is really my daughter. I'm at peace, and I just, in time everything will be okay.